Tucked away on a quiet side street, Isabel's Cafe opens up to a charming outdoor patio bathed in golden sunlight. Rustic wooden tables, each topped with tiny jars of wildflowers, are scattered beneath a canopy of string lights. Hi and welcome to our channel Just Start. In today's episode, ang Isabel's Cafe naman ang ating bisitahin at dito lang yan sa Cardona, Rizal. Tara na! While working abroad, Leslie always carried a vision with her, opening her own restaurant back home. Hello po, ako po si Leslie and welcome po sa Isabel's Cafe. The experience of living and working in a different country gave her both the financial means and the inspiration to pursue this goal. Ako ay isang OFW. Ang trabaho ko sa ibang bansa ay isang logistics manager na nag-handle ng mga shipments ng mga samagera, ibang-iba sa negosyo ko. Kung tatanungin niyo naman kung ba't ako napunta sa ganitong negosyo, kasi ang mga pagkain sa Isabel's na inihahain ko ay kadalasan, karamihan doon ay paborito ng mga anak ko nung bata pa sila. And nung pag nandun naman ako, niluluto ko yun. Pag namimiss ko yung mga anak ko, yun ang niluluto ko sa mga kaibigan ko. So sila yung nagpupush sa akin na magluto ka, masarap ka magluto. So naisip ko na why not mag-open up ng ganitong negosyo dito sa lugar namin at the same time, nasa harapan lang ng bahay namin eh. So napaka-conveniente para sa akin. Saan nga ba nagmula ang pangalan ng restaurant? Plano kong pangalan, ang pangalan ay Iyongs, pangalan ng lolo ko, yung tatay ng nanay ko, kasi siya dati noon na nag-maintain itong lupa nung bata pa ako. Kaso meron na raw ganung pangalan, kaya naisipan ko sa akin nag-iisang anak na babae, si Isabel. Ang Isabel's Cafe ay nagsimula sa pangarap ng isang OFW. Kasi ako ay isang OFW. So habang ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa, nangangarap ako na maging isang negosyante pag-uwi ko ng Pilipinas. Hindi na isang empleyado, kundi isa ng nag-e-empleyo. Kaya nabuo ito mula noong 2014, nang simula ako mag-manifest, na magkakaroon ako ito, nag-ipon. Kaya nung nag-for good ako ng 2019, naiplano ko na itong gawin dito sa aming lugar. Masarap ang ambience kasi garden siya, al fresco, tapos maginhawa. Tapos pagdating mo dito, pag pumasok ka dito, para ka nasa ibang lugar. Kasi bukod sa tahimik, malamig ang hangin, maberde ang paligid, so marerelax ka talaga. Isabel's Cafe didn't boast loud signs or trendy decor. Instead, it opened into a quiet courtyard garden where tables sat beautiful plants and flowers and lanterns swayed gently in the breeze. Ang pinaka-inspirasyon ko dito sa totoo lang, nung una yung mga wordings, yung Cardona talaga, kasi talagang napamahal na ako dito sa bayan na to. Tapos yung mga halaman, kasi ang tatay ko at ang nanay ko magaling mag-alaga ng halaman. So talagang yung vibe na al fresco talaga at ma-relaxation, yun ang aking inspirasyon talaga. Sometimes, it doesn't take a fortune to start a restaurant business. According to Leslie, maliit na kapital muna ang naging pasimula para maitayo ang dream restaurant na ito. Liit lang naman yung halagang ginamit ko dito kasi meron na kaming maliit na kubo dito eh. So, dyan sa part na yan, dun muna ako nagsimula. Kung ano lang muna yung mga available, nagpagawa lang ako ng table at kung makikita mo, yung wall ko is very rustic. Kung ano lang yung pinakapader namin, yun lang din yung ginamit ko. And then, sa mga halaman, tapos kung ano yung mga available lang namin na mga kaldero, yun lang muna ako. Basta sa pagkain lang muna ako nagbigay ng puhunan na malaki. Hindi ganun kalaki. So habang tumatagal, kumikita, nagdadagdag, lumaki na, nadagdagan mga gamit, yun lang yun. Family restaurant kami. Mga pamilya, yung mga grupo ng barkada na gusto magkaroon ng bonding, yan. How about the menu? Ano-ano ba ang ino-offer ng Isabel's Cafe? Ang sinaserve namin dito sa Isabel's ay ang traditional Filipino food, tulad ng kare-kare bagnet, meron kaming chop suey, pansit canton, bihon, meron din kaming palabok, lumpiang Shanghai, fried chicken, yung mga
mga traditional na kinakain natin kapag tayo napapagod, hinahanap ng pamilya, yan, mga ganong klaseng pagkain. Alam niyo rin ba na to make sure na fresh lagi ang ingredients, ay mismong si Leslie na rin ang namamalengke. So every morning, namamalengke talaga ako. Ako mismo ang namimili, ako ang pumipili ng mga sahog, pati sa mga isda na gagamitin, gulay, lahat yan. At saka proud to say na we are not using any like yung mga betchin na ganyan, hindi kami gumagamit nun. All natural ingredients kami. Let's try one of Isabel's Cafe dishes, ang chop suey. At samahan na rin natin ng iba pang mga pagkain. At sa Bell's Cafe, they also accept reservations for special occasions. And pet-friendly too. Yes, we do. Tumatanggap kami ng mga small event ng mga wedding, binyagan, birthdays, yan. Reunion, batch reunion, tumatanggap din kami. Sa event, kaya namin ng 60 to 70 packs. For small restaurant, social media management plays a crucial role in building awareness, engaging with customers, and driving business. Paano ba mag-adjust si Leslie sa current marketing trend? Pagdating sa social media, puro ang nakikita ko, puro advantages eh. Kasi tulad ngayon, yun nga lang, tulad ko, medyo may edad na, so kailangan kong humabol sa mga techie na gadgets, ganyan. Pero pag nakuha mo naman yun, para sa akin, advantage ang may social media page. Delivery is a crucial link between the kitchen and the customer. May delivery kami dito sa around Cardona. Ang Binangonan, depende din yun kasi sa Binangonan, na kami, by Lala Move na, sila na nagpapabook. And then sa Morong, hanggang Taytay, hanggang Pasig, may umu-order na rin sa amin ng mga pagkain. So, pagka mga malaking grupo na kasi, nagbibigay din naman kami ng discount sa mga bulk orders kapag marami na talaga. During the COVID-19 pandemic of 2020, maraming restaurants ang nag-struggle to find ways to keep business afloat. Paano bumangon ang Isabel's Cafe sa mga panahong ito? Nung pandemic, yun yung naging parang open door opportunity sa amin eh, sa mga micro businesses tulad ng mga restaurant dito sa ating lugar sa Cardona. October 15 ako nag-start. Ang simula lang namin, mga small group na nagbubook lang sa aming family, booking na mga for 2 to 3 hours, hanggang sa nag-open na kami na maging restaurant. Although pandemic noon, pero yun yung nagbigay sa amin ng pinto para makapagsimula ng maganda, tapos maganda rin yung pasok sa amin noon. Kasi alfresco naman kasi kami, hindi kami closed door na restaurant. To build rapport to her customers, Leslie is also active in community works. She makes sure that her restaurant business has a purpose too, aside from serving food. Habang nagninegosyo ako, iniisip ko din kung ano yung magiging purpose ng business namin para sa panglabas sa komunidad. Minsan, sumasali kami dito sa aming lugar. Meron kami kung tawagin ng copper na community, mga magkakapitbahay. Kapag Mother's Day, Valentine's Day, yan, lalo na Easter Sunday, Pasko, para sa mga bata. And then nag-member din ako sa mga tulad ng Philippine Chamber of Commerce, yung mga grupo ng mga negosyante, doon, sumasali din ako doon. Meron silang free feeding sa mga bata na mga gagraduate sa April 4.
So, nag-ask sila ng kung po pwede ko sila masuportahan. So, we are open naman para doon. Hanggat kaya ni Isabel, we support naman para makapag-payback naman kami. Kasi kadalasan naman na kumakain dito, taga Cardona. So, pag kami mga nagpa-project na ganyan, kung ano yung kaya namin ibalik, nagbabalik naman kami. How about future plans? Ang future plans ko, ang pinaka-main dream ko ay magkaroon ng Isabel's Cafe sa mall. Kasi kapag kumakain ako doon, nararamdaman ko na, uy, pagkakasama ko yung mga anak ko, sabihin nila, Mami, mas masarap pa dito yung ano mo Pagka yung mga kaibigan ko, uy, masarap pa yung pagkain mo dito sa ganyan, ganyan. So lumalakas yung loob ko. So naisip ko, pwede namang mangarap, libre lang mang mangarap malay mo, di ba? At sa mga gustong pasukin ang restaurant business, Leslie has her own piece of advice she will share to us. Ano yan passion. Kung ano yung gusto mo talagang gawin, kung saan ka magiging masaya pag ginagawa mo yung negosyo, yun. Kasi parang happiness mo muna, tapos susunod na yung kita. Kung gusto mo talaga magnegosyo, kunin mo yung kung saan ka talaga masaya, kung saan ka magaling, at kahit maliit na lang muna, tapos tsaka ka na lang, susunod na yun lalaki na yun. Kumbaga, maging patient nga lang. Wala naman yung madalian Hello po. Iniimbitahan po namin kayo na pumasyal dito sa aming Alfresco Restaurant, Isabel's Cafe. We are located at Isaac, Dihulian Street, San Roque, Cardona, Rizal. Ang amin pong palatandaan, sa labas po mayroon pong Dali Store. And pagpasok po sa loob, makikita nyo na po itong Isabel's Cafe. Pwede po kayo ditong mag-celebrate ng family gatherings, reunions, weddings, lahat po. And enjoy our masasarap na food po. Ang aming mga best sellers like kare-kare, crispy pata, fried chicken, ang bagnet po, lalo po ang aming lechong bagnet. Or you can message us for deliveries po on our FB page, Isabel's Cafe, Cardona, Rizal. Or you can call us on number 0945-995-0331 po. Tara na po! For Leslie, dreaming of opening a restaurant back home reflects not just ambition, but a deep love for one's culture and community. It reminds us that success is most fulfilling when it's shared and rooted in purpose. Thank you to Miss Leslie Ann Trinidad Sandoval, may-ari ng Isabel's Cafe, for sharing her story, pati na rin sa kanyang mga staffs for accommodating us. Please also follow us and subscribe. If you have an inspiring business story that you want to get featured, please message us on our Just Start social media channels on YouTube, Facebook, and Instagram. Nais din po naming pasalamatan ang mga patuloy na sumusuporta sa ating passion project by donating bottled water and food. Your kindness has brought clean, safe drinking water to those who need it most. It may seem simple, but to many, it's life-changing. God bless you. Till our next episode, dito lang sa Just Start.